the place of hope and the return of Christ, the resurrection of those who have fallen asleep together with those who are alive and remain in the immediate and place hope of the church. So, sa araw po na ito, ay aking pong tinatawagan ang maghahayag po ng mixing Bible exhortation na gagampanan po sa pamamagitan po ng ating kapatid na si Sister Bebs. Salamat, Bro Ruel. So, yun. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Napakatahimik naman. Alam niyo kung mapapansin niyo po na nandito kayo sa harapan, just to fill all the seats, ang pangit po tignan. Para po tayo mga ngipin na one seat apart. Pwede po tayong humarap-harap po sa harapan, harap-harap, wala namang harap sa likod. So, sabi nga, mas pinagpapala po at binibigyan po ng puno-puno ng biyaya ang mga nasa unahan. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Wala akong kahit na. Actually, yung PowerPoint ko, ngayon ko lang, kanina ko lang siya ginawa. Kanina ko lang siya ginawa. Sasabihin ko sana, I don't have any PowerPoint, but I hope the power of the Lord, you will get my point. Amen? So, ako po ang inyong lingkod, Sister Bebs. Nakikita niyo naman po ang ating title, Your Greatest Weapon. Alam po ba natin kung ano ang ating greatest weapon? So, makikita po yan sa Ephesians 4:29. So, before po we start, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Yes, Father, hallelujah, Lord Jesus, Panginoon, naming Diyos sa aming Ama, Panginoon na nasa langit, Lord. Muli, Panginoon, ako ay narito sa inyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon. Tumihingi, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord. Bless this wonderful day, O Lord God. Nawa, O Lord God, ay ikaw lamang ang makita, Panginoon, sa aking harapan, O Lord God, at magsilbing aral ito, Panginoon, ang aking bibigkasin, ang aking mga labi, Panginoon, ay magsilbi lamang po mga aral. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for this kind of opportunity and this for kind of privilege, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang ikaw lamang po, Panginoon, na magbibigay gabay. Kung ano mo, Panginoon, ang aral na aming mapupulot sa araw nito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po pinakawatas sa papulit pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Your greatest weapon. Ano po ba ang greatest weapon na alam nyo bilang sa isang tao? Sa sarili nyo. Natanong nyo na ba yun sa sarili nyo? Ano ba ang greatest weapon ko? So, sabi ko, ang greatest weapon daw po ay is your tongue. Pero before that, I want to read first the Ephesians 4:29. Do not use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Ano ba sa Tagalog niyan? Para mas maunawaan natin. Sabi sa Tagalog, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Your greatest weapon is your tongue. Bakit? Because words can destroy you or build you. Bakit? Sabi sa Santiago, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablag ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan.
Nagets niyo po ba yung point? Napakalinaw po sa Tagalog, no? Kung babasahin natin sa English, yan po talaga yung mas naintindihan ko, yung ito yung maliit na apoy. When it comes for saying words, meron pong dalawang klase ng tao. So, kung kayo po ay may kausap na isang tao, na-experience nyo na po ba yung parang, halimbawa, si Kuya Ruel, meron siyang pinagdadaanan. Lumapit siya kay Kuya Salvi. Sinabi sa kanya ni Kuya Salvi, sinabihan ni Kuya Ruel na, bro, ito kasi yung problema ko. Ganyan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ni Kuya Salvi, ay, hindi dapat ganyan. Ay, hindi. Dapat hindi ka ganyan. Ano sa tingin niyo ang mararamdaman ni Kuya Ruel? Oo, di ba? Oo, naintindihan niyo ba si Sela? Iba yung impact. Minsan kasi ang isang tao, gusto lang niya na may nakikinig. Once na lumabas sa bibig mo, ay hindi yung gustong marinig ng tao na nagsabi sa iyo ng hingi ng isang advice or anything. Magdudulot yun ng epekto at dadalhin niya pa yun. Parang dadalhin niya sa matagal na panahon. For example, nung bata tayo, may mga pangarap tayo sa buhay. So, may mga pangarap tayo. Ako, pangarap ko maging teacher. Totoo yun. Isa yun sa pangarap ko. Kaya sabi ko nga, I would like to study a masteral para maging professor. Gusto ko po talaga yun. Pero alam niyo ba yung sabi sa akin dati ng mga kamag-anak ko? Maliit yung sahod ng teacher. Natapos ka na mag-aaral ng college, mag-aaral ka pa din. Nag-aaral ka ng 4 na taon, tapos after mo sa trabaho, mag-aaral ka pa din. So I changed my mind. So okay, gusto ko na lang maging culinary arts. Hindi ko sa mga tatanong, mahilig ko talaga ako magluto, tamad lang. So, yun po yung mga, mahilig ko talaga ako magluto. Sabi naman sa akin, isa sa mga pagkaanak ko din, bakit naman kailangan mo pang mag-aral? Culinary arts? Pwede mo naman yan i-YouTube. Sasayang ka lang ng pera. So, ang dating sa akin, ano nangyari? They discouraged me. Until now, it affects me. Dumating sa point na naging business ad ako. Which is, ito ako ngayon. Hindi pa din related sa trabaho ko yung naging course ko. Anong ibig kong sabihin doon? Yung words, yung mga salita na nanggaling sa kanila, naka-apekto sa decision making. Which is mali. Bakit naging mali? Kasi nagbase ako sa ibang tao. Which is na kahit yung sarili ko, hindi ko naintindihan. Bakit sinabi dito kahit maliit na apoy ay isang malawak na kaguba? Napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Actually, danas ko to kahapon lang. So, may mga times na ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdadaanan. At may mga binabattle tayo. And which is that you are prayed for. Yun yung pinag-pray natin. Kasi yun yung weakness natin. Sabi nga, kung saan tayo mahina, doon dapat tayo malakas. And aminado ako na which is na ang yung maliit na bagay is medyo napa-sparkan natin ng very light. But I have point. Sa dila natin, usong-uso yung, isa pa sa example is yung body shaming. Madalas sa atin yan.
Bukod sa body shaming, sa panlalait sa kapwa. Subok na subok natin yan. Yun yung madalas na hindi napapansin ng bawat isa na isang maliit na apoy na malaking apekto sa personality ng isang tao. Sabi sa kahawikaan, ang buhay at kamatayan ay dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Actually, nanibughuan ako dito sa Tagalog. The tongue has the power of life and death. Sino naniniwala dito na ang dila ay makapangyarihan na para kumitil ng buhay? Sino naniniwala? Si Sela lang yata naniniwala eh. Amen. The tongue has the power of life and death. Alam niyo bakit? Marami yan sa social media ngayon, di ba? Naganap na naganap yan. Sa social media, lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga millennials, hindi katulad ng batang 90s. Na kapag sinabihan ng magulang, na huwag kang lalabas, lumuhod ka sa asin. Luluhod. Luluhod sa munggo, luluhod sa kahit chinelasin mo. Ngayon, ang mga bata, kapag sabihan mo lang ng maliit na kung anik-anik lang, kapag sabihan mo bilang isang magulang, siyempre, nag-aalala ka sa anak mo, pag sasabihan mo, anong ginagawa? Pakamatay, umiinom ng panlinis ng silver, tatalon sa building. Ano daw ang kailangan natin gawin? Ano daw dapat natin gawin? Naniniwala po tayo sa 5-second rule. Isa po itong advice na narinig ko sa one of my pastor. Yung 5-second rule na tinatawag is yung kapag ang isang tao ay mababago ng kanyang pananaw in 5 seconds. For example, pre, may muta ka. Ano, di ba pwedeng tanggalin yon? Pwedeng tanggalin yung muta within 5 seconds. Pero yung sabihin mo na, ay taba mo naman, napakapayat mo naman, kaya mo bang baguhin yung isang tao in 5 seconds? What is the lesson? If you know that you can hurt someone, keep it to yourself. That's the power of your tongue. And we have choices. That's the key. Think before you speak. Malinaw po ba? Maraming sa ating nabubuli. Maraming bully. Akala natin madalas dyan, sarcastic. We have jokes. Pero minsan, may 2 types of tao. 2 types of tao. May 2 klaseng tao. Ang isang tao, parang isang diamond. Kailangan ng pressure para lumitaw ang tunay na ganda. Meron namang isang klase ng tao na parang dough. Kailangan lang ng pahinga para mag-rise. Amen po ba? They need rest to rise. So, ayun lamang po. Maraming salamat po. I hope it clear. I hope na meron po tayong naintindihan at naunawaan. Ito po yung checklist natin, oh. Kailangan ang salita mo ay makakapagpalakas ng banang loob, angkop ba sa pagkakataon, at nagdudulot ba ito ng mabuti. Ayun lamang po. Maraming salamat po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, O Lord God. Nawa, Panginoon, ang bawat salitang ito ay naging klaro, Panginoon, sa bawat isipan ng bawat isa. This is a reflection, Panginoon, for everyone. Nawa, O Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy mo pang, Panginoon, na hubugin, O Lord God, at mas maunawaan pa, Panginoon, ang tunay mong salita, O Lord God. Lord, maraming salamat po for everything, Panginoon, sa buhay, Panginoon, sa bawat dila, sa bawat power na nagmumula sa iyo, Lord God.
Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papurit at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen.